ah, pagtitiwala sa Ama. Kaya humingi siya ng permiso sa ating Ama Yahweh na palalimin pa o palakihin pa ang kanyang pagsubok kay Job. Bigyan siya ng sakit sa kanyang katawan. Okay, yun ang makuha natin dyan sa verse 1. Dito naman sa verse 2, Then Yahweh delivered me into his hands to use my body as he wanted. But na si Satan, na siyang magbigay ng sakit sa katawan ni Job, ngunit hindi siya binigyan ng karapatan sa kaluluwa ni Job. Sa ibang translation nata, ang pagkakasabi doon, hindi siya papatayin, gano'n ang pagkabigkas. Parang nagustuhan ko ang translation dito, nagsabi, wala siyang karapatan sa kanyang kaluluwa. Ngunit binigyan siya ng pahintulot na bigyan ng sakit ang kanyang katawan. So dito naman sa verse 3, sa kanya habang siya ay nakaupo, ito si Job. And then, ito si Job naman ay patuloy na nalulungkot dahil nga sa kanyang mga anak. So alam naman natin ang idea, na yung mga anak ni Job hindi naging masunurin sa kanya, hindi nagsasamba sa totoong alahaya. Kaya nalulungkot ito si Job. Yan ang context sa verse 3. Dito naman sa verse 4, And he resembled a great hurricane and turned over my throne and threw me upon the ground. So itong Satan, itong he na nabanggit dito sa verse 4, ay nagbigay siya ng kalamidad, kaya ng mga hurricane upang sirain ang mga kasangkapan o mga kayamanan ni Job. At ito ay nabaon sa lupa. At dito naman sa verse 5, And I continued lying on the floor for 3 hours, and he smote me with a hard plague from the top of my head to the toes of my feet. So patuloy siyang nakahiga sa sahig ng 3 oras. At dito binigyan ng sakit sa kanyang katawan, ito si Job. Ang nakalagay dito, ang pagkakasulat dito, hard plague, from the top, mula sa kanyang ulo, hanggang sa kanyang mga paa. So ang description dito ay parang mga hubag-hubag, yung mga alam niyo ng mga idea, ng plague. Ito ay mga para sa skin, sa kanyang mga unod-unod na inuuod, ganun ang description. Parang leprosy, parang magkahalapit doon sa konsepto ng leprosy. Yun ang klaseng plague na ibinigay kay Job. Ito naman sa verse 6 ay lumabas siya sa city, sa kanyang syudad, at doon siya namalagi, dahil nga matindi ang kanyang sitwasyon, siguro maamoy yun at saka nakakadiri tingnan, kaya umiwas na ito si Job at doon siya sa labas ng syudad nila ng time na yan. Okay, dito naman sa verse 7, ang pagsasabi, ang pag-describe kung gaano kalala ang sakit ng kanyang natanggap ay tumutulo yung nana, mula sa kanyang yung hubag-hubag. Ano ba sa hubag? Yung maga ang kanyang mga panit, tapos yung mga nana lumabas na, tumutulo na doon sa lupa, and then marami daw mga uod, sa kanyang mga samad-samad, sa kanyang mga sugat-sugat niya, sa kanyang body. Verse 8, And when a single worm crept off my body, I put it back, saying, Remain on the spot where you have been placed until he who has sent you will order you elsewhere. So ito naman daw si Job, dahil nga mayroon namang mga uod na mahuhulog, kinukuha pa daw niya ni Job at ibabalik doon sa kanyang sugat. At sabay sabi na mananatili ka diyan kung saan ka inilagay ng Abba Yahweh. Diyan ka.
at gawin mo yung nais mong gawin, kung anong nararapat na siyang ipinagkaloob sa iyo na gawin, no? Diyan. Yun ang pagkakasabi ni Hope. Yeah? Dito naman sa verse 9, sabi kaparaanan, sabi ni Hope ay pinagtiyagaan niya, ano? Nagdusa siya, tinanggap niya ang sitwasyon na yan ng iilang taon, nakaupo doon sa isang lugar, no? Yung dunghill na yan ay isang lugar na napakadumi sa labas ng city, at habang patuloy ang paglala ng kanyang sakit sa kanyang mga balat. Dito naman sa verse 10, at naman nakita daw ni Hope, no? Nakita niya ang kanyang mga mata, yung kanyang yung lungkot at yung namimiss niya yung kanyang mga anak. At then ang mga anak niya ay parang hinahawakan ng mga angheles doon sa heaven, doon sa kalangitan, ano? And then ni Job ay nakaranas din ng kahirapan mula sa kanyang karanian, ay humantong sa sitwasyon na kung saan kailangan niyang magtrabaho sa ibang tao upang masustain niya ang kanyang sarili, makakain siya, at mapakain din niya si Hope. No? Kasi wala nang si Hope, hindi na siya makagawa, no? Hindi na siya makapag patuloy sa kanyang pagsuporta sa kanyang pamilya. So yung asawa na ni Hope ngayon ay siyang naghanap ng kaparaanan upang sila ay mabuhay. Dito naman sa verse 12, sabi, ang syudad ng time na yan ay kumikilala o kaya hindi sila makapaniwala sa sitwasyon na nakita ng mga tao sa kanya, no? Ng syudad, no? That these braggart city rulers, yung mga namumuno sa syudad, ay hindi makapaniwala sa sitwasyon ni Job, no? Na kung saan maging ang kaniyang sitwasyon na ang mga pag-aalaga mismo ng mga aso ay talagang ginagawa ng kanyang asawa bilang isang servant, no? Isang maid o isang ng taga-utusan, yung utusan, no? Iyon ang makukuha natin diyan. Ganun ka baba ang sitwasyon ni Job sa kanyang pamilya na siyang naranasan din ng kanyang asawa. Dito sa verse 13, and after dumating ang pagkakataon na maging ang paghigi niya ng tinapay para makain ng kanyang asawa ay hindi na ibinibigay sa kanya, no? Dito na yan sa verse 15, but she took it and divided it between herself and me, saying woefully, woe to me, forthwith he may no longer feed on bread, and he cannot go to the market and ask bread of ang pag-express sa asawa ni Job, no? At itong banggit na sinabi din ni Job. Sabi niya, kumuha yung ginagawa ng kanyang asawa ay hinati-hati na lang, no? Yung kanilang tinapay na meron sila para ipakain sa kanilang dalawa, kay Job at sa kanya. Sabay sabi na, nako, woe to me, no? Para bang siguro kung sa ating pagkakasabi, no, para bang napakahirap sa kanila, no? Nga bakit o kaya siguro dinideclare niya woe. Ang woe is para bang kung i-describe natin sa ating pagkakasabi, para bang kawawa naman tayo, no? Sabi ganon, and then forthwith he may no longer feed on the bread. Hindi na sila mapapakain ng pagkain na tinapay, at hindi din siya makahingi sa mga nagbibinta ng tinapay para sila ay makakakain. At dito naman sa verse 16, and what sort of men. So ito naman si Satan ay nagkunwari siya na nagbibinta ng tinapay, no? At tapos talong
nag-meet sila ng wife ni ah, Job, tapos humihingi ng tinapay. Ng pag-iisip sa wife ni Job ay mabait siya na tao, no? May bigyan siya ng tinapay. Ganun ang idea na makuha natin diyan. And then dito naman sa verse 17, but Satan said to her, give me the value, pagpapalit, no? Magbigay ka sa akin ng mahalaga at saka kukuha ka ng gusto mo. Dito naman sa verse 18, ang sabi, after that, ng asawa ni Job, saan ako kukuha ng mga bagay na hinihingi mo? Wala akong pera. Ganun, no? Nakita niyo naman ang sitwasyon, anong nangyari sa amin. So kung ikaw ay may awa sa akin, ipakita. Wala. So, ganun, makikita mo rin. Kita mo ang sitwasyon ko. So dito naman sa verse 19, and he replied, ito si say, if you did not deserve this misfortune, you ay hindi deserving. No? Hindi ka, basta Tagalog yung deserving. Yun, maintindihan. Kung sa palagay mo hindi ka karapat-dapat sa sitwasyon mo na ito, sabihin mo, hindi ka dapat magdusa ng ganito. Gano'n na. If you do not deserve sa sitwasyon na ito, hindi ka dapat magdusa. And then dito naman sa verse 20, ang sabi, pilak sa iyong mga kamay, bigyan mo ako ng iyong buhok, no? Mula sa iyong ulo, at kuha ka ng 3 pirasong tinapay upang mabuhay kayo na 3 araw pa. Ganun ang sabi niya diyan. O mabusog kayo ng 3 araw pa. Dito naman sa verse 21, the value ng buhok ko sa ulo ko, sa sitwasyon ng asawa ko na nagugutom. Dito naman sa verse 22, and so after ni asawa ni Job, okay, sige, tayo ka at putulin mo ang buhok ko. Ganun. And then verse, pinutol din ni Satan. Kumuha siya ng buhok sa ulo sa asawa ni Job at binigyan niya ng 3 pirasong tinapay. And then dito sa verse 24, sabi, sinuha ng asawa ni Job ang tinapay, and then si Satan nagtago sa kanyang likuran at tinitingnan niya habang ito ay lumalakad at nagbigay ito ng kabigatan sa kanyang sarili. Siyempre parang para bang naging guilty din asawa ni Job sa kanyang ginawa. Nagkaroon siya ng kabigatan sa kanyang puso. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. Nandito na tayo ngayon sa chapter 6. Ang asawa ni Job, sa kanya, sabi niya, umiiyak siya, sumisigaw. Job, hanggang kailan ikaw ay manatili dyan sa sitwasyon mo at nakaupo dyan sa maruming lugar, labas sa siyudad na to, at mag-iisip o nagmuni-muni at naghihintay na ikaw ay magkaroon ng pag-asa para sa iyong kaligtasan. Ganun, Dito naman sa verse 2, and I have been one asawa na nagsasabi kung saan-saan ako napunta, no? At upang ako ay makapag-apply ng bilang isang tagapagsilbi, at wala na akong magawa, para bang wala na siyang pag-asa, no? Ang sa isip ko, wala na siyang maisip na iba pang paraan dito sa mundong ito. Yun ang nais idiin ng asawa ni Job. Dito naman sa verse 3, sabi, and my sons, yung mga anak ko na lalaki at ang mga anak na babae na siyang aking yung nasa kanyang yung kanyang ibinuntis at ipinanganak talaga, para bang nabaliwala ang lahat na yan. Ganun ang ekspresyon ng pagmahay sa asawa ni Job, yung mga pagsisisi ni Job ng asawa.